Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Abraham Nelson Batch. Ito ang aking daily devotion. At ngayong araw pag-usapan natin ay kung ano ang pinagkaiba ng pardon at amnesty o Jesus of the Lamb. At ating Bible verse mula sa John chapter 1 verse 29. Mga kapatid, ayon sa ating scripture ngayong araw, sinasabi dito na si Jesus ang Lamb of God who takes away the sin of the world. Pag tinawag natin si Jesus na Lamb of God, ay pinapakita natin na siya ang perpektong sakripisyo. Sa lumang testimony o sa lumang tipan, may mga tupa na inaalibin ng kapalit ng mga kasalanan. Ang tupa ay panandalian lamang, may hangganan at kailangan paulit-ulit ito. Ngayon naman, dumating si Jesus, ang tunay na ganap na lamb na nagkali ng kanyang sarili isang beses lang para sa lahat ng tao. Hindi tulad ng mga tupa na paulit-ulit ang sakripisyo. Si Jesus ay sapat na para purahin ang lahat ng ating kasalanan. Sa kanya, hindi na ating kailangan pang paulit-ulit mag-alay o magbayad para sa ating pagkakasala. At ngayon may karoon tayong discussion patungkol sa pinagkaiba ng pardon at amnesty. Una dito, ang pardon ay para sa individual. Para bang may kasalanan tayo, binigyan natin ng kapatawaran pero hindi nito binabago ang batas o ang sistema. Para sasabi lang ito na okay, hindi ka napaparasahan ng kasalanan ito. Ito ay personal at specific. Pangalawa, ang amnesty naman ay mas malawak para sa grupo, sa maraming tao. At ito ay isang formal na pagwawalang sala sa ilalim ng batas o pamahalaan. Halimbawa nito ay kung may revolution o collective offense, maaaring mag-declare ang gobyerno ng amnesty para sa lahat ng involved. Ngayon naman, paano natin i-connect ito sa isang topic natin patungkol kay Jesus? Si Jesus ay hindi lang basta-basta nagpardon ng kasalanan natin, kundi siya mismo ang nagbigay ng ultimate amnesty para sa buong sakatauhan. Hindi lang sa isang kondisyon, kundi sa lahat ng nananalig sa Kanya. Para sa ating teachings ay meron tayong unang-una ito, Lamb ay ang ating substitute. Siya ang pumalit sa ating pagkakasala. Para tayo ay guilty na nahuli sa batas pero may isang perfectong substitute na pumupuno sa atin at yan ay si Jesus. Sumunod, ang lamb ay nagwawasak ng ating kasalanan. Ibig sabihin na hindi lang simpleng forgiveness mula sa nakaraan, kasalukuyan at kahit sa inaharap ay kay Jesus lang natin makakamtan ang ganap na paglilinis. Panghuli, ang lamb ay nagbibigay sa atin ng amnesty, hindi lang basta pardon na para sa isang kasalanan o isang tao. Si Jesus ay magbibigay ng kabuuang pagwawalang sala sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Kaya kapag tinawag natin siya na Lamb of God, ay tandaan lamang natin na siya ang ultimate redeemer, ang garantiya ng ating kaligtasan at ang katuparan ng plano natin Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating ngayong araw ay natin malaman na si Jesus ang isang Panginoon natin na nagkatawang tao na nagsakripisyo para sa kasalanan ng ating sangkatauhan. At yun nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.